Kagulat World. Hindi pa nagsisimula ang laban, pero parang may paparating ng lindol sa Miami. Paparating na ang parang lindol na lakas na forehand ni Alex Ayala. Ito ang babala para kay Lara Sigmund. Pero bago po yan, para sa mga bago po dito sa ating channel, naglalambing po, paki-click ang like and subscribe button. Salamat po. Pakinggan ang sigaw, ang galing ng Pinoy laging natatanaw. Katulad ni Alex sa laro ay sikat, sa bawat tagumpay mundo'y namumulat. Dahil tayo ang ginulat ang mundo, mga kwentong inspirasyon buo ang puso. Ginulat ang mundo, ginulat ang mundo. Ito na ang eksena kung saan hindi nasapat ang hype. Kailangan may kasunod na impact. At sa gitna ng lahat ng ingay, spotlight at expectation, isang tanong ang umiikot ngayon. Ano ba talaga ang magpapapanalo kay Alex laban sa isang veteranang tulad ni Lara Sigmund? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video preview. Motivated na yun si Alex dahil dapat niyang may panalo ang laban na ito upang makukuha niyang muli ang nag-expire na points na nakuha niya last year sa Miami Open na kung saan umabot siya sa semifinals. Dahil malinaw, hindi ito simpleng laban ng ranking. Hindi ito automatic win dahil siya ang mas bata o mas mataas ang seed. Sa kabilang side ng net ay isang tactical disruptor na kayang gawing magulo ang kahit sinong kalaban. Si Sigmund ay hindi umaasa sa lakas. Umaasa siya sa pagbasag ng ritmo. Drop shots, slices, tempo changes. Parang bawat rally ay may bitag. At kung papasok si Alex na puro power lang, posible siyang matrap sa sarili niyang aggression. Pero dito papasok ang tunay na dahilan kung bakit siya ang paborito. Dahil si Alex hindi lang basta malakas, may dala siyang armas na kayang magdikta ng laban. Ang kanyang napakalakas na forehand na almost impossible to defend. Una, ang kanyang forehand. Hindi lang ito simpleng pang-attack na tira. Ito ay isang sandata na kayang mag-shift ng momentum sa isang iglap. Heavy topspin, may lalim at may raw power na kapag tumama ng malinis, halos wala nang sagot ang kalaban. Ito yung klase ng palo na hindi lang nagpo-produce ng winners. Nagfo-force ito ng errors, nagbubukas ng court, at naglalagay ng pressure sa bawat rally. At laban sa isang right-handed player tulad ni Sigmund, ang lefty forehand ni Alex ay nagiging mas mapanganib. Ang angle pa lang, awkward na agad depensahan. Kapag nagawa niyang gamitin ito consistently, lalo na sa up-the-line attacks, dun magsisimula ang tinatawag na lindol. Yung tipong hindi na makakabalik sa normal ang daloy ng laban. Ang kanyang forehand talaga ang X-factor sa laban na ito. Ang kanyang return using her powerful forehand ay ang siyang magpapabagsak ni Lara sa Miami Open. Pero hindi lang doon natatapos ang laban. Alex is a complete player. Hindi siya one-dimensional player. Grabe ang kanyang mental toughness, and it is expected na lilitaw ang galing ni Alex ngayon gabi. Dahil kung ang forehand ang unang hampas, ang kanyang speed at quickness naman ang magsisiguro na hindi siya basta-basta mababasag ng tactical chaos ni Sigmund. Alam natin na ang estilo ng German veteran ay magpapagalaw, magpapabagal, at magpapaisip. Pero dito papasok ang athleticism ni Alex, yung footwork na hinubog sa mataas na level, yung kakayahang habulin ng bola sa corners, at yung instinct na kunin ang bola ng maaga para hindi makontrol ng kalaban ng rally. Hindi siya ang tipong madaling malate sa play. At kapag hindi siya naiwan sa galaw, nawawala ang advantage ng mga drop shots at slices ni Sigmund. Sa madaling salita, kung ang kalaban ay gustong gawing maze ang court, si Alex ang may kakayahang tumakbo palabas nito. Kaya inabangan si Alex ng milyon-milyong fans dahil sa kanyang fearless approach sa bawat match. Kahit alam natin na isang legendary player si Lara na isang former Grand Slam champion. At dito na pumapasok ang pinaka-critical na bahagi ng kanyang laro. Ang kakayahan niyang kontrolin ang direksyon ng laban. Hindi lang siya basta pumapalo. Nagdidictate siya kung saan pupunta ang bola, kung saan tatakbo ang kalaban, at kung paano ikot ang rally. Left to right, cross court to down the line. Kapag nagawa niyang i-open ang court gamit ang kanyang lefty angles at malalim na ground strokes, mapipilitan si Sigmund na umatras o mag-defensive. At kapag nangyari yon, mawawala ang kanyang pagiging aggressive sa pagmanipulate ng tempo. Mawawala ang kanyang chaos. At doon magsisimula ang control ni Alex. Sana nga lang walang mga injuries on both players upang magkaroon ng excitement at sulit ang pagpupuyat. Pero kahit kaano kalakakas ang armas, isang bagay pa rin ang magdedesisyon ng laban na ito, ang kanyang composure. Dito masusukat kung gaano kalayo ang maabot ni Alex kung makakapag-uwi ba siya ng championship sa Miami Open. Dahil sa ganitong klaseng matchup, hindi sapat na may lindol kang forehand kung hindi mo kayang kontrolin kung kailan ito gagamitin.
Hindi sapat na mabilis ka kung hindi mo alam kung kailan maghihintay. At hindi sapat na kaya mong magdikta kung hindi mo kayang manatiling kalmado kapag sinusubukan kang guluhin ng kalaban. Ito ang tunay na laban, hindi lang physical, kundi mental. Kung sa physical na preparation ay walang duda, kompleto rekados na itong si Alex, being a student at Rafa Nadal Academy, pero masusubukan dito ang kanyang mental toughness. Hindi ito pwedeng hintayin lang. Kailangan niya itong iparamdam mula pa sa opening games. Kapag naset niya agad ang tone gamit ang heavy topspin at malalim na forehand, mapipilitan si Siegmund na umatras at mag-adjust at doon magsisimulang magbukas ang court. Ang importante dito hindi lang lakas, kundi consistency. Dahil sa sandaling mawalan siya ng teaming, doon papasok ang diskarte ng kalaban. Kaya ang goal, hindi lang pumalo ng malakas, kundi pumalo ng may direksyon at disiplina, lalo na sa up-the-line shots na kayang sumira sa positioning ni Siegmund. Dahil bata pa si Alex, ay dito masusubukan ang kanyang patents. Isang katangian na wala masyado sa mga young players, especially under the spotlight. Pangalawang susi, patience under pressure. Ito ang pinakadelikadong bahagi ng laban para kay Alex. Dahil ang instinct niya bilang aggressive baseliner ay umatake agad, tapusin ang punto at kontrolin ang bilis. Pero laban kay Siegmund, hindi lahat ng bola ay dapat pinapatay. Kailangan niyang tanggapin na may mga rally na hahaba, may mga bola na babagal, at may mga sandali na kailangan niyang maghintay kaysa magmadali. Dahil sa oras na magpadala siya sa frustration. Lalo na kapag may biglang drop shot o awkward slice, doon magsisimula ang unforced errors. At yan ang eksaktong gustong mangyari ng kalaban. Kaya kung may isang mental switch na kailangan iyon ni Alex, ito ay ang kakayahang maglaro ng controlled aggression, yung alam niya kung kailan pipitik at kailan magre-reset ng rally. Pangatlong susi, neutralize the chaos gamit ang movement at anticipation. Hindi sapat na mabilis lang siya, kailangan marunong siyang magbasa ng laro. Dahil ang estilo ni Siegmund ay hindi predictable. May drop shot sa gitna ng rally, may slice na magpapabagal, may sudden change ng direction. Kung magiging reactive lang si Alex, mahuhuli siya sa play. Pero kung magagawa niyang i-anticipate ang galaw, kung mababasa niya kung kailan darating ang short ball o kung saan ilalagay ang susunod na tira, doon niya mababawi ang control. At kapag nakuha niya ulit ang control, pabalik ang laban sa comfort zone niya. Baseline exchanges kung saan siya mas malakas. Key factor na magsisimula si Alex na malakas at kukunin ang early momentum. At siya ang mag-dictate ng laro from the get-go. Pang-apat na susi, serve plus first strike mentality. Hindi kailangan puro aces, pero kailangang maging reliable ang first serve niya para maiwasan ang mahabang rally na gusto ni Siegmund. Sa bawat pagkakataon na makakauha siya ng maayos na serve, kailangan niyang sundan agad ng agresibong second shot, yung tinatawag na 1-2 punch. Serve para buksan ang court, then forehand para tapusin o kontrolin ang punto. Kapag nagawa niya ito consistently, mababawasan ang pagkakataon ni Siegmund na pumasok sa kanyang tactical patterns. Ang serve talaga ang isa sa mga problema ni Alex, pero hindi naman ito malaking problema. It needs a little improvement lang at lethal na ang kanyang serve. In other words, consistency na lang ang kulang. Pero huwag rin nating kalilimutan ang libo-libong fans ni Alex sa stand. Ito ang inspirasyon ni Alex at dito kukuha ng lakas si Alex when everything goes south. Tingnan lang niya ang mga fans, siguradong angat ang kanyang kumpiyansa at magiba ang kanyang winning chances.